Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong mga kasamahan sa Far Eastern Evangelical Theological Seminary at sa ating pong mga bagong kasamahan, mga bagong mag-aaral sa ating pong paaralan ng Biblia. Ngayon po ay bubuksan ho natin ang isa na namang panibagong quarter ng ating pong pag-aaral. No. Pag-usapan ho natin sa araw na ito ang subject na hermeneutics. No. At magbibigay ho tayo ng introduction sa hermeneutics. Ang sasagutin po natin katanungan ay bakit po natin kailangan ang hermeneutics, no? At ano ang ibig sabihin ng hermeneutics? So, let's define first hermeneutics, no? Ayon sa iyong pagkaunawa, Pastor Norojoy, what is hermeneutics? Hermeneutics is an art of preaching. Okay. Preaching is homiletics. Hermeneutics is it is a science and art of interpretation. No. So, pinakamahalaga ito para maunawaan ho natin ang Biblia, no, ay kinakailangan ho nating pag-aralan ng hermeneutics. Tanong, pwede ko bang maunawaan ang Biblia kahit hindi ko i-apply ang hermeneutics? No. Mayroon mga bahagi ng Biblia na plain view. Maunawaan natin siya sa plain view. Pero gusto ho nating maunawaan siya nagsakto sa gustong sabihin ng Diyos. Kinakailangan ho nating gamitin ang prinsipyo ng hermeneutics. Dahil kung makikita po natin sa Biblia, ang ating pong Panginoon Jesucristo mismo ay gumamit ng salitang hermeneutics. No. Kung naalala niyo po, nung si Jesus po ay nagpakita sa kanyang mga alagad, na sa daan papuntang Emmaus matapos pong mabuhay na muli ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po doon, habang sila'y naglalakad, ipinaliwanag ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. No. Maging ang ating Panginoon Jesucristo po ay gumamit po ng salitang hermeneutics. No. The word explained doon sa Luke chapter 24. No. Ang ibig sabihin ho nun ay hermeneo. No. Hermeneo, ibig sabihin po, to interpret, to explain. No? Ang ating Jesucristo ay nag-explain, no? Para maunawaan nila ang sinasabi ng kasulatan. Bakit po napakalaga ng tinatawag ho natin ng explanation? No? Kasi nga po, ang Biblia po ay ilang binubuo ng ilang aklat, Pastor Honor Joy? 66 na aklat. Ilan ang Old Testament? 37. Ilan ang Old Testament? 39. 39. Ilan ang New Testament? 27. No. Bakit po mahalaga ang hermeneutics? No? Bakit natin pag-aaralan? Kasi po yung simula po noong sinulat ang Genesis, hanggang siyatawag natin New Testament, mahaba pong panahon ang lumipas. Maraming kultura ang nabago. No? Maraming salita ang nabago. Nagkaroon ng development sa language, no? Kaya napakalaga po ng tinatawag ho natin hermeneutics, no? Tingnan ho natin, sa Old Testament ho ba, ginamit din po ang salitang hermeneutics, no? Isa po sa gumamit po ng salitang hermeneutics sa Old Testament ay, tingnan ho natin, mayroon ka bang Biblia niyan, Pastor Nole? Ezra chapter 7 verse 10, no? Ezra chapter 7 verse 10. Pakibasa. O yung ano muna, Nehemiah muna, Nehemiah 8:8. Nehemiah 8:8. So they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Okay. Noong mga Israelita po ay nakabalik after 70 years na pagkatapon sa Babylonia. No? At sila ay pinalaya noong si Haring Dario na ang namamahala, ang Medo-Persia na ang mayroong kontrol ng kaharian. Ang mga Israelita po na natapon sa Babylonia ay bumalik sa Jerusalem, sa Judea. No? At sa pagbalik po nila sa Judea, kasama ho nila ang kasulatan. No? At ang sinabi doon, no, pakiulit nga ulit, ang sinabi sa Nehemiah 8:8. So they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. So dalawang bagay po, nung binasa po nila, no, nung binasa nila, they caused it to be understood, no?
They cause it to be understood. At ano pang ginamit? And make sense. No. So, yun ho yung proseso na tinatawag ho nating hermeneutics. Bakit po kailangan pang ipaliwanag, no? Ni Ezra ang sinasabi ng kautusan, no? Tanda ho natin, yun hong simula nung binigay ho ng kautusan kay Moses hanggang sa panahon ito ay napakahaba ng henerasyon, no? Pangalawa po, ang mga Israelita nung panahon ito ay galing mo sila sa pagkabihag sa Babylonia, galing sa ibang kultura, bumalik sila sa Jerusalem na mayroon na po silang ibang kultura. Pati yung mga common language nila ay from Babylonia, no? Bagamat ang kanilang pangunahing language ay Hebrew, no? Sila ay Hebreo, pero marami na po ang hindi nakakaunawa ng mga Old Hebrew noong time na yon, kaya kinakailangan mayroong tagapagpaliwanag para maunawaan nila ang sinasabi ng Biblia. At ano pong ginawa ni Ezra para maipaunawa sa mga Israelita ang sinasabi po ng salita ng Diyos? Tingnan mo natin siya sabi sa Ezra chapter 7 verse 10. Ezra chapter 7 verse 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments. Yan. Ito po yung basis natin, no? Kung paano yung tamang proseso ng tinatawag mo nating hermeneutics. Tatlong bagay po ang ginawa ni Ezra, no? Ang sabi doon, ang una, inihanda daw po niya ang kaniyang sarili, no? Inihanda niya ang kaniyang sarili, ang kaniyang puso. Napakahalaga po yan. Pasinin niyo po, kung babasahin po ulit natin ang sa Lucas, sinasabi doon, no? Nung si Jesus po ay nagpapaliwanag, sabi na, kaya pala ganito ang aming pakiramdam, no? Nung pinaliliwanag po ni Jesus ang sinasabi ng kasulatan, no? Nagkaroon ho ng ibang damdamin yung mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Ganon din po si Ezra, no? Ipinaliliwanag niya ang Biblia. Mayroon po siyang isang damdamin, natatanging damdamin tungkol po sa salita ng Diyos. Kaya nga po, tatlong bagay ginawa niya. Una, anong ginawa niya? Seek No? the Lord. Hinanap niya, no? Itinalaga niya ang kanyang sarili, no? Itinalaga niya ang kanyang sarili upang pag-aralan ang kasulatan. Kailangan po ba? Yes, no? Sa Joshua chapter 1 verse 8, kinumando tayo, mayroong command sa atin, what? To meditate on the law of God day and night, no? To meditate on the law of God day and night. So, ibig sabihin, ganun ang ginawa ni Ezra, no? Itinalaga niya ang kanyang puso, ang kanyang sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, upang And to do it. Hindi lang po niya pinag-aralang mabuti ang Biblia, kundi upang ito'y kanyang matupad. No? Sa atin ng pag-aaral ng Biblia, pag-aaralan ho natin ito upang ating ito'y matupad. Bakit po napakalaga ang katuparan ng binabasa natin? Pag hindi po natin kasi tinutupad ang sinasabi ng Biblia, ang sabi ni Santiago, dinadaya natin ang ating sarili. No, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Pangalawa, para daw po tayo yung taong mangmang. Nagtayo ng bahay at nagtayo tayo ng bahay sa buwanginan ng walang pundasyon. Nag-aaral daw po ng salita ng Diyos at ito ay isinabubuhay. No? Ay parang isang taong matalino nagtayo ng bahay na nakapundasyon sa isang bato at ang bato ay ang ating Panginoong Jesucristo. So napakalaga. Anong una? Tinalaga niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Napakalaga po yan. Bigyan mo natin ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Wala pong edad na pinag-uusapan dito. Kahit bata pa lang po tayo, o kabataan tayo, o medyo may edad na tayo, o may puti na buhok natin, o wala na tayong buhok. No? Napakalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. It is a lifetime, learning. It is a lifetime learning. To learn the Word of God is a lifetime learning. Hindi po nabasa na po natin ang Biblia sa po, hindi po. No, kinakailangan paulit-ulit po natin itong pag-aralan at every time pinag-aralan natin, may mga bagong mensahe at revelasyon sa atin ang Diyos. Pangatlo, ang sinabi niya, Pastor Nalga? And to teach. And to teach. No? Kaya ho niya pinag-aralan ng Biblia ay upang isabuhay at pangatlo ay upang ituro. Consistent po ba siya sa tinuturo ng bagong tipan? Yes. No. Kung bakit po natin kinakailangang pag-aralan ng Biblia, isabuhay ang Biblia, para din po ituro. No?
O sino natin sinasabi sa Matthew chapter 28, no? Matthew chapter 28, the greatest commission, the great commission, no? Matthew 28, verse 19 and 20. Ito tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. So, paano ang mga alagad ay gagawa ng mga alagad? Ano siya sabi diyan? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang komando sa atin ay ano? Gumawa ng mga alagad. Paano tayo gagawa ng mga alagad? Tatlong bagay, no? Going, baptizing, and teaching. No? Bibigyan mo natin ng focus yung teaching. No? Ano ba ang ating ituturo? Pansinin natin, siya sabi ng Biblia. Pakibasa uli yung sabing teaching. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Anong siya sabi diyan? Old Testament lang ba? New Testament lang ba ang siya sabi diyan? O ano? Although po, Sabi diyan, all things that I have, ano? All things that I have, ano? commanded. All things that I have commanded you. No. Kinakailangan nating maunawaan ito, ang lahat ng itinuro sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Kristo, upang maituro din naman sa iba. At yun din ho ang sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya kay Timoteo, ituro mo ito sa mapagkakatiwalaang magtuturo din naman sa iba. So napakahalaga po yung napakahalaga yung pagtuturo upang sila din naman ay makapagturo din sa iba. No. So, ano ho ang dahilan kung bakit natin kinakailangang maunawaan ang sinasabi ng Biblia, kung bakit natin kailangan ng hermeneutics? Una, upang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. No, upang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mamaya, maglalabas tayo ng mga rules of interpretation. No. Pangalawa ho, hindi lang ho natin maunawaan, kundi upang isabuhay natin ang salita ng Diyos. No. At pangatlo, ay upang maituro din naman ho natin sa iba. Kung bakit ho tayo may hermeneutics? Bakit ho tayo mag-aaral sa hermeneutics? Tatlong purpose. Maunawaan ang sinasabi ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Pangalawa, isabuhay ang mensahe ng Diyos. Kasi wala akong kwenta yung ating pinag-aaralan kung di po natin gagawin yung pangalawa. At pangatlo, tayo ay dapat maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Dalawang bagay po ang pagtuturo natin sa buhay at sa pamamagitan mo ng pananalita. Upang sila din naman, yung mga susunod na henerasyon po sa atin, ay matuto sila sa salita ng Diyos at sila din naman ay maging tagapagturo din naman ng salita ng Diyos. No. So balikan mo natin yung ginamit ng ating Panginoon Kristo sa Lucas Kapitulo 24, talatang 27. No. Lucas Kapitulo 24, talatang 27. Ang halimbawa din na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa pagkapaliwanag ng salita ng Diyos. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ano sabi diyan? Ang ginamit ay he expounded, no? He expounded. The word expounded galing dito ko kinuha yung salitang exposition, no? At dito papasok yung ating exegetical study kung sa hermeneutics po natin, no? Ang sabi doon, he expounded. Sa ibang salin, he explained. The word expounded, the word explained is the hermeneu, no? Sa wikang Grego, no? The hermeneu. Dito natin kinuha yung salitang hermeneutics, no? Ano daw? He explained to them, the hermeneu to them, the things concerning himself in all the scriptures. No. Saan yung scriptures? Old Testament. No. Kasi ito pala yung known scripture ng panahon yun. No. Ang sabi, beginning with Moses and all the prophets. Paano nagawa ng ating Panginoon Kristo yun? No. Doon pumapasok yung salitang the hermeneu, yung hermeneutics. No. He explained it to them. No. Mahalaga po ba ang hermeneutics? Yes. No. Kailangan po ba natin hermeneutics? Yes. Bakit? Ang ating Panginoon Kristo mismo gumamit ng hermeneutics in explaining the Word of God concerning Himself because He is the Word of God. No. Kung ang Word of God He uses, is the Word Himself. The Word Himself uses the principle of hermeneutics. No. Tayo pa kaya na kanyang mga alagad, ng mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo ang hindi gumamit ng tinatawag ko nating hermeneutics. So, what is hermeneutics means? Hermeneutics is the study of the laws that governs the interpretation of the text. Now,
It is what? The study of the laws. Pag-aaralan natin yung mga batas, no? That govern the interpretation of the text. Upang hindi po tayo maligaw sa atin ng pagpapaliwanag sa Biblia, no? Kasi marami yung iba't ibang konsiderasyon sa pagpapaliwanag, no? Upang tama, sumakto tayo. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi biro-biro ang bagay, no? Ito ho'y tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Ito po'y tumutukoy sa tinatawag nating eternal life. So, pag nagkamali tayo, eternity tayo magkakamali. No? At baka marami pang maligaw ng landas dahil sa ating pagkakamali. So, bakit po natin kinakailangan ng hermeneutics? No? So, medyo magdodrawing lang po ako dito. Bakit po? So, meron po kasing maluwang na bangin. No? O kaya naman ay ilog. Gawin natin na ilog siya. No? Merong maluwang na bangin. No? Ano itong maluwang na bangin? It is the Bible. The Bible and the present times. Okay, the Bible time and the present time. Bakit kinakailangan ng hermeneutics? Kasi po, ito po tayo, present times. Ito yung Bible times. No? Merong maluwang na, gawin natin, ilog. No? Sabihin, kinakailangan mong tawirin ang ilog para maunawaan mo. No? Kinakailangan mong tawirin ang ilog para maunawaan mo yun, tinatawag ko nating Bible times. No? Sa madaling salita, ang hermeneutics po ang magiging construction natin. No? Ano magiging construction natin? Magagawa po tayo na tinatawag ko nating bridge. No? Yan. Lalagyan po natin ng dugtong yan. No? Tatawirin po natin yan. Upang maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia during the Bible times and the present times. No? Mayroong 5 malaking barrier, no? Hadlang. Mayroong 5 hadlang doon sa tinatawag nating interpretation of the biblical text. No? So, ilan na sabi ko ng hadlang? 5. No? There are 5 barriers kung bakit ito kinakailangan ng hermeneutics. No? Yan. Una, ano itong hadlang na ito? Ano po itong ilog ito? No? Na kinakailangan po nating tawirin. Yan. So, pasensya na po kayo. Lagi ho, marami tayong alaga dito. Ang una sa mga ilog na dapat nating tawirin, no? Number 1. Is yung tinatawag po nating historical, no? Historical barrier, no? Historical barrier. Mayroong hadlang, no? So, uunawain natin ang Biblia ayon sa kanyang kasaysayan. No. So, bakit siya sabi natin merong historical barrier? Dahil sa kung ilan nga uli ang buong Biblia? Ang Biblia ay 66 books, no? 39 sa Old Testament, no? 27 sa New Testament. It was written by how many authors? More or less 40 po. More or less 40, no? More or less 40 different authors. At the span of 1,600 years. No? Yun ho yung tinatawag ho nating historical barrier. No? Meron ho tayong tinatawag na gap. No? Anong gap? The gap of 1,600 years sa sinulat na Biblia. Idagdag pa ho natin yung panahon natin yon, more than 2,000 years ago. So, ibig sabihin, we have mas maluwang po yung gap natin ngayon kaysa nung pinapaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Kasi sa ating panahon, 1,600 plus 2,000, that is 3,600, almost 4,000 years, ang atin nung historical gap from the beginning of the writing of the Scripture until our present times. Mali na naman spelling natin ng present. No. Present times. So, dahil po ang Biblia ay isang kasaysayan. Kasaysayan lang.
simula ng pag-umpisa ng mundo hanggang sa katapusan ng mundo. No? At naisulat ho yan bahagi ng kasaysayan. No? Kaya kinakailangan maunawaan ho natin ang Biblia ayon sa pagkasulat sa kanya. Halimbawa, Genesis, no? Sinulat ang Genesis so ay meron dalawang paksa, no? Anong paksa ng Genesis? Ang paksa ho ng Genesis is yung beginning of the world, no? The beginning of the world. Kasama ho dito yung creation, no? Kailangan maunawaan natin ang layo na noon, ano? Ang layo nun, paano natin maunawaan? Paano natin papag-aaralan, no? Ang mga tanong ay, sino ho ba ang sumulat ng Genesis? So, sino ba sumulat ng Genesis? Moses po. Si Moses, no? Kailan ho ba nabuhay si Moses? Nabuhay ba si Moses bago ay Abraham? Sino nauna? Si Moses ba si Abraham? Si Abraham po. Si Abraham ang nauna, no? Ilan taon kaya ang diferensya ni Moses at ni Abraham? Idea ka? Ha? Ako mga Tuhan. Ha? Nakataw mga 200, no? No, more than 400 years. No? Yung diferensya ho nun. No? Depende pa yun sa pagkaunawa natin o Genesis chapter 1. No? Kung yung hubang 7 days creation ay 7 days talaga na sakto, o yun ay isang siglo ang bawat isang araw. Kasi sabi sa Pedro, no? Sabi sa Pedro ay ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 araw, isang araw lang sa Panginoon. No? So, kinakailangan nating tawirin ito. Kinakailangan nating alisin yung tinatawag nating barrier, no, ng history. So, ibig sabihin, simula sa present time, babalikan ho natin yung kapanahunan ng Bible times para maunawaan ho natin siya sa historical. No? Maalis natin yung tinatawag nating historical barrier. No? So, bakit mahalaga ang hermeneutics? Tatanggalin ho natin ito. No? Uunawain natin. Parang ganito, di ba? Mayroong mga programa sa TV, sa pelikula, no? Back to the Future. No? Back to the Future ba tawag doon? No? Na binabalikan yung nakaraan. Parang sinisilip na yung nakaraan. O pwede ba natin mabago yun? Hindi natin po pwede mabago yun. No? Pero sisilipin natin ang nakaraan kung gusto mo nating maunawaan ang sinasabi sa nakaraan. Kinakailangan natin balikan ito, pag-aralan siya ayon sa sinasabi ng kanyang kasaysayan. No? Bakit po? Napakalaki na kasi ng pinagkaiba. Sa panahon ho nila, ang labanan sa magitan ng espada. No? Sa panahon ho nung 19th century, 18th century, ang may baril na, pero ang labanan ho nun ay pilahan. No? Isang putok, atras. Puputok ko iba, di ba? Sa panahon natin yun, ibang klase na. Ang gera ko ngayon, laser na, no? May mga bomba na. May mga missiles na. Sa kanila noon, bato, yung missiles, bato, no? At mga apoy, no? Alcatraz ang ginagamit nila. So, there's a big difference with regards to sa historical situation of our time or present times to the Bible times. So, kinakailangan nating silipin ang Biblia, unawain ang Biblia ayon sa kanyang tinatawag nating historical context. No. Pag tinanggal ho natin ang barrier, ang papalito natin sa barrier is we need to study what we call historical context of the Word of God. Pag sinabi ho natin, pinag-aaral natin ang historical context, bakit isinulat yung Genesis, yung law? Bakit isinulat yung law? No? Ang sabi ng binasa natin kanina, ipinaliwanag ni Jesus ang sinasabi sa kasulatan at sa mga propeta tungkol sa Kanya. So, ibig sabihin, mayroon po palang pinatutungkayan ang sinasabi ng Biblia. No? Bagamat ito'y bahagi ng kasaysayan, marami yung lessons na ito na ang mayroong tinutukoy. No? Mayroong pinapaksa at kinakailangan natin maunawaan ito. Tingnan ho natin. Sabi natin, ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. 66 na aklat. Sa lahat ng aklat na iba ang Biblia, bakit? Hindi siya isang aklat lang. 66 books written by more or less 40 different authors. Iba't ibang pananaw, iba't ibang oras, iba't ibang panahon, iba't ibang individual, iba't ibang personalidad. No?
At sinulat ho nito sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan. May sumulat nung tanong natin, paano naisulat kaya ni Moses ang Genesis? No? Paano naisulat ni Moses ang Genesis? Samantalang si Moses, mas bata pa si Moses kay Abraham. Mas nauna pa si Abraham kay Moses. Pero ang nasa kasaysayan ng Genesis ay it talks about the beginning of the world, no? And it talks about the beginning of the chosen nation, no? So dalawang paksa ang Genesis chapter 1 hanggang 11, it talks about the beginning of the world, no? And the beginning of the chosen generation. Chapter 12 hanggang chapter 50 is the patriarchs, no? Sino ba yung mga patriarka na nasa chapter 12 hanggang chapter 15 na natanda na Pastor na sa ating Pentateuch? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. O, di ba? Yan ang binubuo ng Genesis, no? Bahagi ng kasaysayan, no? Pagkalikha ng mundo at ang pag-uumpisa ng piniling bansa ng ating Paiso Kristo. Yun yung tawag nating Israel, no? So, uunawain ho natin siya ayon sa kanyang tinatawag nating historical context, no? Another book, Exodus. No? Ang paksa ng Exodus is regarding what? May idea ka? Natatandaan mo pa? Sa paglabas po nila dun sa Egypt. Yan. It talks about the redemption, no? Israel's redemption from slavery out of Egypt, no? So, mayroon ba siyang significance sa New Testament? Yes. No. Napakaraming significance sa Old Testament, sa New Testament. Kung makikita ho natin, sa pagkatawag pa lang hanggang sa mga 10 salot, lahat ho yan ay may kaugnayan sa pagtatalaga ng tabernakulo, pagtatayo ng tabernakulo, pagbibigay ng 10 utos, lahat ho yan tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. No? So, kinakailangan natin unawain siya ayon sa kanyang kasaysayan. No? Ayon sa kanyang kasaysayan. Pwede ho ba tayong maligaw sa pag-uunawa pag hindi ho natin to sinasabi ayon sa kasaysayan? Yes. Halimbawa po, sample ho natin sa Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. No? Kung babasahin niyo po ang Matthew, no? Pakibasa ng dyan. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pag binabasa po natin yan, no? Ako nung bata pa, sabi ko, nasusulat, no? Bakit sinabi ni Jesus diyan na nasusulat? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. No? Bakit to? Because it was written before. Makikita ho natin yan sa Deuteronomy. No? Sinabi na ho yan sa Deuteronomy, kaya kinot ang ating Panginoong Jesucristo, kaya ho may salitang nasusulat because that is a quotation, direct quotation from the Old Testament. No? So, a proper understanding of that particular text, ibig sabihin, hindi ho yan galing mismo sa salita ng ating Jesucristo. Nung siya nandun sa lupa, galing mo yan sa salita niya nung siya nasa Old Testament pa, no? Nang nasa lumang tipan pa, no? Kaya madalas natin marinig ang ating Panginoon sa salita, ano? Nasusulat. He quoted from the Old Testament. Pangalawa, tingnan natin. John chapter 1 verse 29. Chapter 1 verse 29, no? Ito, paborito ko itong tanong na to. Minsan, naitanong ko to. Ano ba ito ibig sabihin nito? Ibig kahulugan. Tingnan natin. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Anong sabi po niya nung nakita po ni Juan Bautista, ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, narito, sa Tagalog, ano? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Palagi ho ninyo, naunawaan kayo ito ng kanyang mga alagad, kaya sumunod sa kanya ang mga alagad ni Juan? Yes.
Ano kaya ang sa atin po, pag sinabing, ano ba ibig sabihin ng kordero ng Diyos? No, naalala ko, nagtuturo ko minsan, nagtanong ko, ano ba ibig sabihin ng kordero ng Diyos? Sabi ng iba, siguro kaldero. No, no. Ano, may idea ho ba kayo ibig sabihin ng kordero ng Diyos? No. Pagbabasahin nyo sa English, Lamb of God. No, hindi Lamb of God. Ano sabihin ng lamb? Ano sabihin ng kordero? Ang kordero ano? Anong kordero? Batang tupa. Batang tupa. Lalaking tupa. Lalaking batang tupa. Pag sinabi yung kordero. So, para ho natin maunawaan, balikan si Jesus okay ng pagpinapaliwanag ko sa mga Hudyo kasi nasa dali nilang naiintindihan. Kasi alam nila yung significance of the word kordero ng Diyos. Sa Old Testament, sa Exodus, no, noon ho nagkaroon ng 10 salot, pinapili ng Diyos ang bawat pamilya ng isang kordero na kinakailangan yung kordero kukunin yung dugo at ang dugo ng kordero ay papahid sa hamba ng pintuan at ang lahat ng pintuan ang hamba ng pintuan na mapahiran ng dugo ng kordero ay lalampasan ng anghel na pumapatay at kaya sila ay tinatawag na malalampasan, kaya Passover. No. Ano significance? Ang significance nito, sabi ni Juan, si Jesus ang kordero ng Diyos na hindi lamang po mag-aalis ng magliligtas sa mga tao doon sa bahay, kung hindi sa buong sanlibutan. Kung sa kanila noon, bawat tahanan ay kinakailangan may kordero, ang deklarasyon na agad ni Juan ay iisa lang ang kordero sapat na sa buong sanlibutan upang ang buong sanlibutan ay maligtas sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya isa po yan, at napakarami po nating halimbawa with regards to historical barrier, no? At we need to understand the Bible. It is a lot. Para matanggal po natin yung barrier, historical context, no? Historical context. Kasama ko sa historical context, sino sinusulatan, no? Bakit sinusulatan? Sino ang sumulat? Anong nangyayari sa sumusulat? No? Anong sitwasyon ng sumusulat? Anong sitwasyon ng sinusulatan? Kailan ito sinulat? No? Lahat yan ay may kinalaman sa kasaysayan. Pangalawa, na hadlang na kinakailangan po nating malampasan, no? Para maunawaan po natin yung tinatawag po nating Bible times at may-apply po natin ito. Madala natin yung tinatawag po nating Bible time into what? Into the present time. No. Bakit ito kinakailangan natin madala? Kasi ang ating audience is a present audience. Our audience is a contemporary audience, not the original audience. Pangalawang gap is what we call, number 2, cultural barrier. No? Cultural barrier. Alam mo po, ano cultural barrier? Kultura nila, iba ho sa kultura natin. No? Bakit iba sa kultura natin at iba sa kultura nila? Halimbawa po, sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa kanyang pastoral letters, no? Ang mga babae hindi dapat magsalita sa panahon ng pagsamba. That is their culture. And that is not our culture, no? That is their culture and that is not our culture. Alam mo po, ang sabi doon, ang mga lalaki hindi dapat magsuot ng pambabae, no? Kasi ang mga babae hindi po dapat magsuot ng kultura ho nila yan. Iba yung kultura ng pananamit nila noon at iba naman yung kultura ng pananamit natin ngayon. Alam mo, sa Korinto, no? Kinakailangan nakabelo. Bakit? Ang kultura ng Korinto, ang Korinto ay Marami doon mga products. Yan. Ang Korinto po sa Pilipinas, mga Pilipino tayo, medyo magkakaroon po tayo ng idea. Ang Korinto po is a big port, no? A big seaport, no? Para ho siyang Subic Bay, no? Subic Bay noon, nung panahon ng mga Amerikano, no? Ano ho bang mayroon diyan? Sa kanila po, ang kultura nila, ang sign po na ang babae ay kalapating naglalakad, no? Walang belo. So, ibig sabihin, para hindi maka-identify yung mga mananampalataya doon sa mga sa mga babaeng naglalakad, no?
Ay sabi ng Apostol Pablo, dapat kayo nakabelo. Nakita niyo po? A proper understanding of culture, hindi po ito maglalayo sa atin sa pag-unawa sa Biblia. No? Kasi kultura po nila yon, no? Kultura nila, halimbawa sa pananalangin, no? Maiba ho silang kultura. Sa pananamit, iba ang kultura nila, no? Sa kaayusan, iba ang kultura nila. Halimbawa, si Jose, kaya hindi ko siya nakilala, kasi ang mga Ehipto po ay ano? Ang mga Ehipto ay ahit, no? Alam niyo po ba kahit ang itong kilay, tawag dito? Kilay. Ito yata kilay. Pilik mata. No? Inaahit po yan. Lahat po yan ahit. Pagka-Egyptians. No? Kaya naalala niyo po nung si David ay nagsugo nang namatay ang hari ng Syria. No? Nagsugo si David ng mga representative niya para bumati dun sa anak na namatayan. Makidamay. No? Ano pong ginawa nila? Inahitan sila ng balbas at ginupitan yung kanilang palda. No, ginupitan yung kanilang palda. Lampas sa tuhod. Ano naman yung kinalaman nun? Gupit tayo ngayon, nagsushort. O di ba? Tayo ngayon nagsuswimming track. No? Sa kanila kasi pag lumabas ang hita ng lalaki, ano nun? That is degrading na kagad yon. No? Degrading na sa kanila yon. Kaya hindi sila makauwi doon sa kanilang bahay nang wala silang balbas. At putol yung kanilang damit. No? Because that is their culture. No? Kultura ng mga Hebreo at ito ay nagsisimbolo ng kanilang posisyon sa Hebreo, yung kanilang balbas, no? Yung bigote at balbas. Pansinin niyo po, bakit po doon sa prodigal son, kinuwento ng ating Yesu Cristo doon po sa tatay, no? Tatay na na tumakbo, no? Natumakbo. Ano ho bang klaseng damit nila? Tandaan natin ang mga lalaki ho nakasaya, no? Nakasaya. Pwede bang makatakbo yung nakasaya? Hindi. No? Hindi ka para makatakbo kang mabuti, kailangan mo ililis ang iyong palda, no? Ang iyong saya para makatakbo ka. At ganyan yung ginawa nung tatay na nagmamahal sa kanyang anak. No? Kinalimutan niya yung kahihiyan to save and secure what yung tinatawag ho nating prodigal son. No? Bakit ho ba kinakailangan tumakbo ng tatay? No? Kultura ho yun, di ba? Bakit kinakailangan tumakbo ng tatay? No? Kasi kung kukwento natin, ito nakita ng tatay, tumakbo siya. Bakit kinakailangan niya tumakbo? Para maunawaan ho natin yan, maunawaan ho natin sa kultura. Bakit kinakailangan tumakbo? Okay, ito ang kultura. Bakit big deal yung paghingi ng anak sa kanyang tatay ng kanyang mana? No. Kultura ho nila ganito. Kapag ang isang anak ay ginawa ho yun siya, sabi ho sa Lucas, na humingi ng kanyang mana, kasi buhay pa yung kanyang tatay, no. Ipagpapaalam po ito sa kanilang tribo. Tandaan natin, ang Israel ho ay different tribes, no? Tribal ho sila. Sasabihin ito sa leader ng kanilang tribo at sasabihin alis na po ako sa amin. Kausapin siya ng leader, tutuber. At alam mo ba yung significance pag umalis ka? Ang significance, pag sinabi mong kukunin mo naman mo at aalis ka na, buburahin ka na po sa listahan ng pamilya ng iyong ama. No? Mahalaga po sa kanila yung genealogy. No? Kaya makikita nyo, yung sa coins, no? Genealogy ho yan. Mahalaga sa kanila yung genealogy. Kinakailangan, alam mo kung kanino ka nanggaling. Kapag kumuha mo po ang iyong mana, tinanggal mo na ang iyong pangalan sa genealogy. Pangalawa, pag kinonfirm mo po yon, ilalagay yung pangalan mo sa sambanga at babasagin. Ibig sabihin, patay ka na sa pamilya at sa tribo. Ano significance nito? Kapag may nakakita sa iyong katribo mo, pwede ka na nilang patayin kasi buhay ka pa, patay na. Patay ka na. Kung bakit ito kinakailangan tumakbo ang tatay, no? Nung nakita niya malayo at inaabangan niya ang kanyang anak. Dahil ang anak niya sa kanyang tribo ay patay na. Sigurado ho, may mga masasamaan loob na na pati yung kapatid niyang panganay, masama ang loob. Yung kanyang mga kamag-anak, masama ang loob dahil siya lumayas at tinakwil niya ang kanyang pamilya. Anong gagawin nila? Patay nila. Di ba? So kinakailangan tumakbo ng tatay to give protection doon sa kanyang nagbabalik loob na anak.
Kaya nga sabi ng tatay, siya ay dating namatay. Di ba? So, the proper understanding of their culture, mauunawaan mo natin bakit halimbawa, another cultural differences atin, yung kay Ruth, no? Kay Ruth, anong sinabi kay Ruth? Pumunta ka doon, sa atin medyo yan, di ba? Pupunta ka sa higaan ng lalaki, para tatanggalin mo lang ho yung kumot at ipapatong mo lang. Simbolo ho na ikaw ay nagpaparidim, no? Simbolo na ikaw ay nagpaparidim, no? So, halimbawa, yung kwento tungkol doon sa di ba naalala niyo yung tanong yung problema ng mga Saduseo, no? Anong tanong ng mga Saduseo? Ang mga Saduseo kasi, ang mga Saduseo po hindi po sila naniniwala sa pagkabuhay na muli, no? Kaya ang tanong nila kay Jesus ganito, halimbawa po ba? Kasi sa kultura ho nila, okay, ulit natin. Ang tanong ng mga Saduseo ganito, kung yun hong babae, nakapag-asawa siya, o halimbawa, 7 magkakapatid na lalaki, kultura kasi nila, pagka namatay, walang anak, kailangan asawahin siya nung sumunod. Halimbawa, yung panganay, inasawa yung babae. Wala silang anak, namatay agad yung panganay. Yung pangalawa, aasawahin yung babae para magkaroon sila ng anak doon sa panganay. No? Pero hindi pa ng anak. Yung pangatlo, kinakailangan siya asawahin para magkaroon siya ng anak doon sa panganay. Para hindi yung mawala yung tinatawag na ating genealogy. Ito problema nila. No? Pagdating sa langit, sino asawa niya? Di ba? Kasi para maunawaan natin yun, maunawaan natin ayon sa kanilang kultura. No? Kultura. So, malaking bagay ho ba ang kultura, pag-unawa sa kultura? Yes po. A proper understanding of their culture. No? Magpapaliwanag ko sa atin, makikita ho natin yung idea. Halimbawa, kung bakit mahilig sila sa son of the ganito, son of the ganito, di ba? Kultura ho nila. Kultura nila. So the proper understanding of what we call the cultural context will remove the cultural barrier for us to bring the Bible time to our present time, to our present audience, to our contemporary audience. Third na barrier, nasa pangatlo na ho tayo. Yung pangatlong barrier ho natin, this is what we call linguistic barrier. Linguistic barrier. Okay. Tanda ho natin, ang Biblia ho ay nasulat sa 3 wika. No? Ang buong Biblia nasulat sa 3 wika. Hebrew, Aramaic, and Greek. Hebrew, Aramaic, and Greek. So, ibig sabihin po, a proper understanding of the language will give us a proper understanding of the text. Kasi hindi naman ho tayo Hebreo. Ang salita ho natin ay Tagalog, Bisaya, Ilocano, ang layo ho sa Hebrew, sa Aramaic at sa Grego. So, a proper understanding of the original text, ay makakatulong mo sa atin. Halimbawa na lang po, John chapter 3, verse 3 and 5. Language po tayo, Linguistic barrier. John chapter 3, verses 3 to 5. Madalas po natin ginagamit yung tekstong yan with regards to salvation. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay. The word is born again. Sa Tagalog, ipanganak, ipinanganak, na muli. The word born again now is,
religion na ho ngayon yan eh. No? Sabi ka, anong religion mo? Born again ako. No? Naalala ko minsan, napasama po ako sa aming presidente noon sa GMA 7. No? Nung may panahon pa na mayroon pang SOP. No? Some program ng SOP. Ano ba SOP? SOS. No? SOS. Pinag-uusapan mo nila is the fundamentalism. No? Fundamentalism. Kasama po si Bishop Bacani. Ito ang sabi ni Bishop Bacani. No. Di ba ang tawag nyo sa inyong grupo ay born again? Sabi ng presidente namin, yes. No. Give me sa Bible, sa original, no? Nasaan ang salitang born again sa original? Alam niyo po ba? Sa original Bible po, sa Greek Bible, wala po yung salitang born again. Wala kayong mababasa sa original na Greek Bible na born again. Nagkamali po ba tayo ng interpretasyon sa born again? No. Kaya kinakailangan nating maunawaan ano siya sabi ng born again. No. Kaya nga maging si Nicodemo, hindi niya maunawaan ano siya sabing born again. No. So, ano siya tukoy ho ditong born again? Kinakailangan ba uli siyang ipanganak ipasok sa kanyang tiyan ng ina para ipanganak ng muli? Born in the second times? No. O pangalawang beses? Hindi po. No. Ano po yung sinasabi, ano pong ginamit sa Grego, no? Sa original na Grego na salitang born again, no? Kasi pag ginamit po natin yung born po, tama siya, no? Yung atin hong gamit sa wikang Grego, tama yung word na born. Anong ginamit kung nakakatawa Pastor na Joy, the word again? Yung anaten po. Sa Greek po yan, the word again, anaten. No. Ang ibig sabihin ho niyan is born from above. Ano ba? Ang ibig sabihin po ng natin is from above. No? Pag ginamit salitang born again sa English, ang ibig sabihin ho niyan sa wikang Grego ay born from above. No? Hindi sila ipanganak sa kagustuhan ng tao, pinanganak sila sa kagustuhan ng Diyos. That is the very description of John chapter 1 verse 13. Yun ang the very description of ito sa tang born again. Tinawag natin siya sabi sa verse 1, chapter 1 verse 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? The word again is from above. Hindi po pinanganak na muli sa pangalawang beses. Kaya nga pagka minsan maging tayo, hindi natin nauunawaan yung salita natin na ginagamit sa English. No? The word born again, so the word born again, ano? Sabi diyan, from above. If it is from above, so therefore, hindi niya tinutukoy na uli na pangalawang beses. Kundi sila ipinanganak saan? Pinanganak sila ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayon sa kagustuhan ng Diyos. Di ba? To the proper understanding of the linguistic barrier, no, of the language barrier, of what they call the language, the context within the language, no, ay napakalaki yun ng kontribusyon sa pang-unawa natin sa Biblia. No? Napakalaki ng kontribusyon sa pang-unawa natin sa Biblia. Kasi no, iba nga ho yung kanilang salita sa ginagamit ho nating salita. No? At ang salita nila ay kinakailangan nating maunawaan sa tamang konsepto sa pagkagamit ito sa original. No? Sa original na pagkagamit ng salita ito. So, ibig sabihin ba nito, kinakailangan tayong magkaroon ng orientation sa Hebrew, sa Aramaic, and sa Greek? Kung kaya po ninyo, malaki hong itutulong. No? Kung kaya po natin, malaki pong itutulong. At kung tayo gusto po nating mas lalo pang mas lumalim sa pag-unawa sa salita ng Diyos, it is a must. No? Pero sa ngayon ho, pwede naman hindi.
Kasi marami na po nakapag-aral at isinulat na nila ang kanilang pinag-aaralan para ho makatulong na sa atin ngayon. Halimbawa po, marami na hong application, no? One of the application na po pwede natin magamit ay eSword. That is a downloadable application po yan. Yun nga lang, kailangan may idea ka para may apply mo which is the proper definition. Which is the proper definition. At least ito, magkakaroon tayo ng idea kung anong sinasabi sa original. Yung common usage of that word, ano sinasabi sa original. No? Yeah. Yung kanilang language. No? Yung kanilang language ay napakalaga na maunawaan natin ayon sa kanilang paggagamit din ng mga salita para tama ho yung ating pagpapaliwanag sa sinasabi ng Biblia. No, tama yung pagpapaliwanag natin sa sinasabi ng Biblia. Pang-apat. No. Pang-apat ho natin na barrier, introduction pa lang ito, no? Introduction pa lang natin itong sa course natin sa hermeneutics. No. Pang-apat is what we call geographical barrier. No. Pag pinag-usapan ng geography, Pastor Norjoy, ano yung lumalabas, ano yung idea mo sa salitang geography? It's the study of land po. Yan, no? Sa geography ho, mahalaga yung topography, no? Yung location, mga position, no? Kung papasinin niyo, madalas ito, yung pinagtatalunan tungkol doon sa pinagaling ng ating Jesus, yung palabas ng Jericho, papasok ng Jericho. No? So, a proper understanding of the geography. No? Halimbawa, madalas na sinasabi ni David, sinong aahon sa templo ng Diyos? No? Sa Tagalog ko, maliwanag, sinong aahon sa templo ng Diyos? Pagka sinabing aahon sa templo ng Diyos, ano ba ang ibig sabihin ng aahon? Aahon na yun. Malalim po na Tagalog. Sinong aakyat? No? Parang gano'n, sinong aakyat sa templo ng Panginoon? Bakit kinakailangan umakyat? Ha? Ano po ang topography pa ng Israel? Ang topography po ng Israel ay bulubundukin. No? Parang Baguio City ho yan. No? Medyo kung magka-idea ko, parang Baguio City ang topography ng Israel. Particularly ng Jerusalem. No? Pangalawa, na example natin is yung kay Abraham. No? Genesis chapter 22. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pumunta ka saan? Pumunta ka sa bundok ng Moriah. No? At ihandog mo sa akin doon ang iyong anak na si Isaac. Okay. Sino po sa inyo nakarating sa Moriah? No? Ang Mount Moriah po, kung saan inhandog si Isaac. No? Dapat ito, magiging maliwanag tayo na si Isaac po ang hinandog. Sa mga Muslim po kasi, ang inihandog po dyan, hindi si Isaac, kundi si Ismael. No. Pag binabasa niyo po yung Quran, ang lalabas po dyan, si Ismael ang inihandog, hindi si Isaac. Okay. Ano naman po yung bundok ng Moriah? Kaya mahalaga po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. No. Ang geography po ng bundok ng Moriah, hindi po siya isang bundok na katulad ng Mount Mayon. Diba? Ano ang katangian ng Mount Mayon? Isa po na ganun. Meron siyang perfect cone. Yan. Ang Mount Mayon isa. Yan, ganun lang. No. Pero Mount Moriah hindi. Yan. No? Parami ho siyang peak. Kaya pasin niyo, ang sabi diyan, nasa Genesis 22 ka ba? Kaya basa yung utos. And he said, take now, verse 1 na po. Sige. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. Yan. Ang sabi yan?
upon one of the mountains. Ibig sabihin, nagbigay na ho ng description ng Panginoon. Dalhin mo siya sa bundok Moriah, no? And offer him there. Saan? Upon one of the mountains of Mount Moriah. Ang tanong, saan dito sa mga bundok na ito, one of the mountains? Pag ginamit ito natin one of the mountains, it means singular o plural? Plural. Isa sa mga bundok doon. So, ibig sabihin, ang Mount Moriah ay bulubundukin. So, ibig sabihin, kinakailangan sumakto si Abraham sa isa sa mga bundok para nandoon yung inihandang tupa. No? Kasi kung wala ho, mapapatay niya si Isaac. Wala ho yung pamalit. No? Wala yung pamalit. Kailangan siya sumakto kasi sa bundok ngayon, kaya nga ho sinabing God, Jehovah Jireh. No? Sabihin, sa mga bundok ay may nakalaan, sa bundok ay may nakalaan ang Panginoon. No? So, the very understanding of the what we call the geography, maunawaan ho natin na para ma-identify mo ang isalin sa mga bundok na ito, nandoon yung kambing, nandoon yung replacement. Kinakailangan mong maunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Sabihin, eye of faith. Kung papasin natin, I think that is in verse 8. After 3 days, verse 5. Nung natanong na nila, after 3 days, anong verse yun? Verse 5? After 3 days? Apo. Kaya On the basa. third day. Ay, verse 4 po. Sige. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Ano napasin natin? And he lifted up his eyes and saw the place afar off. Malayo pa lang identify na agad ni Abraham. Alin doon, no? Yun ho kayang pinakamababa, yun ho kayang pinakamataas, alin doon, no? So, the proper understanding of geography, will enrich our understanding of the Word of God. So, ibig sabihin, kinakailangan ni Abraham na tinatawag nating eyes of faith. Di ba? Eyes of faith, para sumakto siya kung saan bundok doon, nandoon, hindi pa naman niya alam, no? Hindi niya alam na may nakahanda ang Panginoon doon, no? Pero, kung wala ko yung eyes of faith, pwede siyang sumala. But because of the eyes of faith, iginrant ng Panginoon yung kanyang hiling, yung kanyang pananampalataya na babalik kami, no? Babalik kami. Sabi ni Abraham sa kanyang sa kanyang alipin, maiwan kayo dito at babalik kami. No? So, yung proper understanding of the geography. So, natin, malaki ho ang contribution ng Mount Moriah. Later on ho, in this mountain also, the temple in Jerusalem was built. No? In that portion mismo, na sinasabi ho nila sa portion kung saan inandog sa Isaac, ay doon inihandog, doon itinayo ang templo ng Diyos, doon itinayo ang templo ng Diyos. So the proper geography, the proper geography of the land, the understanding of the geographical location of the land. Halimbawa po, bakit napakalaga po sa four empire ang Israel, Bakit mahalaga ang location ng Israel, Okay. I-drawing natin. Nagawa tayo ng mapa, Ito yung location ng Israel. This is the Mediterranean Sea and this is the Palestine, This is Egypt and this is the Palestine. Bakit ito mahalaga? Ito kasi ang intersection, ito yung daanan. If you're going from Egypt, going to the north, going to Syria, dadaanan mo yung Palestina. If you're going to Italy, or to Europe, dadaanan mo yan. So Middle East to Europe, passageway yan. So, a proper understanding, halimbawa yung kay Sodom at Gomorrah,
no? Sodoma at Gomorrah. O yung Dead Sea, yung Dead Sea. Bakit to ang Dead Sea, ano? Bakit ang Dead Sea ang pinakamaalat sa buong mundo? Dead Sea po is the lowest location, no? The lowest location sa buong mundo. It is beneath I think 500 meters beneath Mediterranean Sea, beneath the sea level. So mas mababa pa po siya kaysa doon sa sa dagat ng Mediterranean, no? So geography, no? Geographical barrier will help us to understand. No, particularly yung travel ng Apostle Paul, no? Travel ng Apostle Paul, the missionary journey, no? Napakalaga po ito tawag nating geography. And last, no? Panglimang barrier, no? Panglimang barrier ho, na dapat po nating maunawaan, na dapat po nating matanggal, no? Is what we call philosophical barrier. Philosophical barrier. Yan. Pag pinag-usapan mo natin philosophical barrier, pinag-usapan mo dito ay the world view, no? World view. World view. Ano significance sa atin sa world view? No? Ang pananaw ho sa tinatawag ho nating mundo. No? Ang pananaw sa tinatawag nating mundo. Kung babasahin ho natin ang kung binabasa mo kasi ang Biblia, parang ang Israel lang umiikot, no? Tama ho yan. Sila kasi ang pinakasentro ng ating kasaysayan. So yung pananaw ko ng mundo, no? Pananaw ng mundo with regards to sa connection nito sa buong mundo, no? Halimbawa, madalas ho ginagamit yung salitang to all the world, no? And all the world, no? Yung concept ng small, ng one, na that applies to all, and the concept of all that applies to one, no? Halimbawa, pag-usapan ho natin is the prophet, no? Yung mga propeta nagbigay ng propesiya tungkol sa darating na panahon. Ano pong pananaw meron sila? Kay Daniel po mababasa natin yung tatawag nating 70 weeks, no? 70 weeks. Nabasa mo na ba yan? 70 weeks. Okay. Ang pananaw ho ni Daniel, ang sa paningin ho ni Daniel sa 70 weeks, ay isang continuing 70 weeks. Kasi ang nakikita nila, ang pagdating ng ating Paiso, the first coming of Christ. No, hindi ho naman sila nagkamali ng pananaw, pero ito yung kanilang pananaw. Ang coming of Christ is continuing. The first and the second coming of Christ is the same as the first is the coming of Christ. No, is the coming of Christ. So sa kanila po, yung pagpunta dito ng Mesiyas is parang isang continuing hanggang sa pagliligtas sa Israel. No, yun yung kanilang pananaw. Kaya kung makikita nyo po, ano bang expectation mo nila sa Messiah? Ang expectation nila sa Messiah is a general that will save them from the Roman Empire. No, yun ang kanilang expectation. Kasi ang pananaw nila, ang Israel ho ay ililigtas muli, itatayo muli, isang espesyal na bansa na itatayo muli ng Diyos. No, at kailanman hindi na magagapi. No, so sabihin, yung pagbalik dito ng pagpunta ng Mesiyas, ang pananaw ng mga propeta ay isang diretsong okasyon ho yun. Sa atin ngayon, na maliwanag sa atin na lumabas ang New Testament, ang pagpunta nito ng ating Paiso Kristo ay mayroong pagitan. Pupunta muna siya dito the first time, at mamamatay siya, maghihirap siya, at mamamatay siya, aalis papunta sa langit, at babalik on the second time. No, babalik on the second time. So the proper understanding of what we call the worldview, the pananaw ng mga sumusulat ng Biblia, ay napakahalaga po sa pagkaunawa din natin. No? Kasi yung pananaw nila
ay ayon ho sa kanilang nakikita noon. Sa atin ho kasi, it becomes in the past. Sa kanila ho ay futuristic pa lang. No? It happens in the future. Sa kanila tuloy-tuloy yun. Sa pananaw naman ho natin na nakalam na ngayon ng kasaysayan, naunawa natin that the 70 weeks na tinutukoy ni Daniel is not a continuing, 70 weeks. No? Merong gap. No? Merong gap yung tinutukoy dito. So the proper understanding of what we call the philosophical view of the time. Bagamat maraming philosophers noon, halimbawa, ang pananaw nila sa mundo ay ganito. Pananaw nila sa mundo ay yung tinatawag nating sunset and sunrise, Sunset and sunrise. Ang araw ay umaangat at ang araw ay lumulubog, Kaya nga ho yung ginamit to sa kay Joshua, the sun stood still, Eh talaga naman ho nandun lang talaga ng sun, Ang alin tumigil sa pag-ikot is yung mundo ang tumigil sa kanyang pag-ikot, So that is their world view. That is ang kanilang pananaw. Kaya nga po maging ang iglesia ang Roman Catholic theologian noon ay nagkamali din sa pagkapananaw ng mundo. Ang tingin nila sa mundo ay hindi bilog. Ang tingin nila sa mundo ay patag, square, Pero kaya nga naipabilanggo yung isang scientist na nagsabi ang mundo ho natin ay bilog. Kasi ang pananaw ng mga bumabasa ng Biblia is parang isang straight na panorama, isang diretso lang yan. Hindi siya paikot, hindi siya pabilog, Hindi ka babalik sa iyong pinanggalingan. So, 5 barrier, Kung bakit natin kailangan pag-aralan yung mga methods, Yung mga methods of understanding the text, Kung bakit natin kailangan pag-aralan yung hermeneutics is dahil po sa tinatawag nating 5 barrier, For us to understand the Bible times and bring the story, the lessons of the Bible time to the present times, may 5 hadlang na kinakailangan po nating malampasan. Ang una, Historical barrier. Pangalawa, Cultural barrier. Pangatlo, Linguistic barrier. Pangapat, Geographical barrier. and pangatlima, And philosophical barrier. philosophical barrier. Kapag natawid po natin ito, saka pa lang po natin masabing naunawaan natin, dadalhin natin yung Bible time papunta ho sa ating panahon ngayon at maisasabi natin naibigay natin ang mensahe ng Diyos na ibinigay sa mga original na sinusulatan, sa original na audience, para naman sa ating kapanahonan. Yan po ang dahilan kung bakit po meron tayong hermeneutics, at bakit natin pinag-aaralan ang hermeneutics. Gusto niyo pa po ba patuloy na pag-aaralan ang salita ng Diyos, maunawaan ang salita ng Diyos? Join us sa atin pong pag-aaral na Biblia, sa atin pong paaralan ng Biblia sa Far Eastern Evangelical Theological Seminary. Pwede niyo po kaming kontakin, para ho, anytime ho, kapag interesado po kayo, we will be sending you the modules, We will be sending you the modules. Ang i-upload lang muna namin yon ay some of the introduction of different lessons, of different subjects sa atin ng pag-aaral. We have different programs. We have a 1-year program, we have the 2 years program, and we have the 4 years program, sa atin po pag-aaral. At pagka kayo interesado po, we will be sending you the modules, the different modules. Pwede nyo hong pag-aralan yan at home, sa ngayon, because of COVID-19, hindi ho tayo mostly magkikita-kita sa ating pag-aaral. Mostly, ang speed din po ng pag-aaral ay nasa inyo. Pwede mas mabilis, pwede mas mabagal, depende po sa inyong pag-aaral. Because if you are interested to continue study, we will be sending you different modules, different subject, depende po sa ating program na gusto ko nating matapos. Once again po, in behalf of Far Eastern Evangelical Theological Seminary, magandang araw po at pagtuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.